Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa kapayapaan ating ihatid. Ako po ang Teacher Lani. Most essential learning competencies. Nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinyon ng iba, paggalang sa ideya ng iba. Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORFIS ay isang programa na nagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan upang matulungan ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ang Department of Welfare and Development o DSWD ang namamahala dito. Kabilang ba ang pamilya ninyo rito? Bilang isang mag-aaral sa ikalimang baitang, mahalagang maisabuhay mo ang pakikiisa sa mga programang ito. Maipapakita mo ito sa pamamagitan ng paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinyon ng iba, at maging ang paggalang sa ideya ng iba. Magtala ng 5 programa ng pamahalaan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. Isulat sa iyong sagutang papel. Mahilig ka bang tumula? Halina at basahin mo ang tula. Kapayapaan, ating ihatid, ni Johnny R. Lapid. Kaibigan, isa ka rin ba? Sa pamayanan, ika'y nakikiisa. Alituntuning ipinapatupad nila, sinusunod at isinasabuhay pa. Iba't ibang programa, hatid ng pamahalaan. Sa iyong pagkikiisa, tiyak ang tagumpay. Paggalang sa karapatang pantao, bigyang kahalagahan, maging sa opinyon ng iba o ideya man yan. Bilang isang bata, paggalang ay tukdin. Sa pakikipagkapwa-tao, isa-isip man din. Sa mahinahong pakikinig sa opinyon ng iba, pagkakasundo-sundo ay iyong makikita. Sa aking kababayan, aking mensahe. Sa ating pamahalaan, tayo'y makiisa parati. Ikaw at ako, tulong-tulong tayo. Sa pagpapanatili ng kapayapaan, kayang-kaya natin to. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Unang bilang, tungkol saan ang iyong tulang binasa? Ikalawa, ano ang dapat nating gawin sa ating kapwa? Ikatlo, ano-ano ang dapat bigyan mo ng paggalang? Ikaapat, tulad ng unang linya sa unang saknong, isa ka rin ba? Bakit? Ikalima, ano ang mensaheng nais iparating ng tula? Ang pamahalaan ang nangangalaga at nagbibigay proteksyon sa kanyang mga nasasakupan. Ito ay nagpapatupad ng iba't ibang programa na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang pagiging mapayapa ng bansa ang isa sa pangunahing responsibilidad ng mga namamahala dito. Bilang responsableng mamamayan, kailangan na makiisa tayo sa mga proyekto o programa nito. Narito din ang ilan sa mga programa na nangangalaga sa karapatang pantao. Bantay Bata 163. May layuning protektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Child Protection Policy.
Ipinapahayag nito na ang mga bata ay may karapatan upang maprotektahan laban sa pang-aabuso at pananamantala. Laban kontra droga. Isang programa na pumupuksa sa paglaganap ng mga krimen sa ating bansa. Ang mga tao na sangkot dito ay binibigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanilang mga sarili bilang paggalang sa kanilang karapatang pantao. Human Rights Education. Katuwang ng Commission on Human Rights ang mga akademikong institusyon at mga civil society organizations sa pagtataguyod ng mga programa para sa edukasyong pangkarapatang pantao, kagaya ng mga Memorandum of Agreement on Human Rights Education, pag-develop ng mga education curriculum at teaching exemplars para sa mga epektibong pagtuturo ng karapatang pantao sa kabataan. Ang mga programang ito ay nagnanais na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lahat ng panig ng ating bansa. Ang paggalang sa karapatang pantao ay nagdudulot ng matiwasay na pamumuhay saan mang pamayanan. Sa pakikiisang ito, nabubuo ang kasiyasiyang samahan at magandang relasyon na nagpapanatili ng pagkakaunawaan. Narito naman ang ilang magagandang dulot ng paggalang sa opinyon at ideya ng iba. May maayos at matatag na samahan, mapanatili ang pagkakaunawaan, matuto na makapagtimpi sa kapwa at maging mahinahon sa pakikinig, magkaroon ng pantay na pagtingin sa karapatan ng ibang tao, maiwasan ang makasakit sa damdamin ng iyong kapwa, makatulong sa tiyak na gawain na nangangailangan ng iyong ideya o opinyon. Gumawa ka ngayon ng isang maikling liham para sa iyong malapit na kaibigan na nanghihikayat na makiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Ano ang iyong natutuhan sa aralin na ito? Kumpletuhin mo ang pangungusap sa loob ng bubble icon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawin ang acrostic. Magbigay ng mga salita na kaugnay ng aralin sa module na ito. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tumutukoy sa paggalang sa karapatang pantao, opinyon at ideya ng iba at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong papel. Una, binaliwala ng tatay ni Sandy ang paanyaya ng kanilang kapitan na makiisa sa gagawing programa sa mga nakikipag-away sa kanilang lugar. Ikalawa, sumama sa mga barangay tanod ang kuya ni Glenda na magbantay sa checkpoints para pigilan ang pagpasok ng ibang tao mula sa kalapit na lugar. Ikatlo, nakita ni Jean na nagdodroga ang mga kaibigan ng kanyang kapatid at hinayaan niya lamang ang mga ito dahil natakot siya sa mga pagbabanta sa kanya. Ikaapat, ipinahiya ni Nina ang kanyang kamag-aral sapagkat hindi niya nagustuhan ang ideya nito patungkol sa binubuo nilang proyekto. Ikalima, hinikayat ni Ginang Santos ang mga mag-aaral na laging igalang ang ideya at opinyon ng kanilang kapwa. Isulat mo sa loob ng puso ang mga programa ng pamahalaan na nakiisa ang inyong pamilya. Maaring interbyuhin mo ang iyong mga magulang o kahit sinong miyembro ng inyong pamilya. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.